Dear DJ Cory, laway ang nakakuha sang pagkababayi ko. Itago lang ako sa ngalan nga Tessa, isa ka health worker. Nagdako ako nga upod si mama kag wala makilalaan ang akon nga papa. Initungod abandonar niya si mama sang nabalaan niya nga nagabusong si mama. Pero bisan single mom ang mother ko, ginhimo niya ang tanan para mapadako ako sang intsakto kag mapaeskwela sang maayo. Sang manog college na ko kag kaya ko na ang kaugalingon ko, nangin OFW si mama. Mapisan kag madiskarte ang mama ko. Siyang idol ko. My hero. Bata pa lang ko natunaan ko na nga tagaan, importansya ang mga sakripisyo niya para sa akon. Ginpromisa ko sa iya nga hindi siya mapaslawan sa akon, kay himuon ko ang tanan para mabayluhan ang mga sakripisyo nga nahimo niya. Nag-eskwela ako sang maayo hasta nga nakagraduate ako sa kurso nga nursing, kag nangin lisensyado. Para makakuha sang experience, nag-ubra na ako bilang isa ka assistant sang dentist nga friend ni mama. Kag didto ko nakilala si Marvin. Nagapa-check up si Marvin sang iyang wisdom tooth sang nagasakit. Kag kinahanglan niya magbalik para sa iba nga mga follow-up tests. Kung i-describe ko si Marvin, mahambal ko nga siya, tall, dark, and tsaka. Hindi sa pagpanghikay ha. Wala siya mabugayan sang maayo nga itsura. Kung sa mga pelikula, siya ang tipikal nga alalay o kon sidekick sang bida. Pero ang kakulangan niya sa itsura, nabawi niya sa forma. Kasmart sa iya mamayo, kag permilang mahamot. Pang supervisor or yayamanin ang datingan. Isa siya ka-example sang ginahambal sang iban nga kung laway ka, pero nami ka magporma, kag magdala sang imo kaugalingon, nagagwapo ka. Nakuha ni Marvin ang atensyon ko tungod sa iya nga porma or fashion sense. Sa last day nga pag-visit niya sa clinic, ginhulam niya ang akon nga cellphone. Na empty bat ko na siya kag kinahanglan niya nga mag-text. Importante gid katama. Hambal niya. Paglakat niya, ginlingling ko siya sa bintana kag nakita ko nga nagsakay siya sa iya nga SUV. Pagkagabi nakibot ako, sang makabaton ako sang text halin sa unknown number. Ay, si Marvin gali. Gingamit niya gali nga pamaagi ang paghulam sang cellphone ko para makuha ang number ko. Samtang ginakaptan niya ang cellphone ko, pasimple siya nga nag-dial sa iyang number para ma-register ang number niya ang number ko sa cellphone niya. After sad to, regular na siya nga nag-text sa akon, hasta nga ginagad niya ako nga mag-date. Wow. Balaan ko ang rason kung nga gusto ako ni Marvin. Hindi sa pagpahambog, gwapa ako. Nag-ilog ako kay mama nga bisan sa edad niya, gwapa gyapon. Tawag ko gani kay mama vampire. Kay daw wala siya nagatigulang. Halin sang una, damo nagadiskarte sa akon pero wala ako naga-entertain sang suitors. Kay nangibabaw sa pinsar ko ang makatapos kag matuman ang mga handom namo ni mama. Ginbutan ko sa pinsar ko kag sa dughan ko ang mga laygay ni mama nga hindi magpadala-dala sa mga lalaki nga nagadayaw sa akon kay isa lang ang gusto nila, ang makuha ang pagkababayi ko. Hambal niya himuon sa lalaki ang tanan para makuha ka lang. Nagpati ako sa ginhambal niya kay natabo na ina sa iya, sanggin bayaan siya sang papa ko. Kag hindi ko gusto nga matabo man sakot. Pareho sang mga dati ko nga suitors, nangin porsigido si Marvin, wala siya nag-surrender. Bisan ako nagapakita, wala na ko yung nagapakita sang interes sa iya. Naglakat ang mga binulan, padayon gihapon ang iya nga pagpangaluyag sa akon. Pero sa paglakat sang panahon, na-develop ang feelings ko sa iya. Ka-gentleman, caring, kaga-thoughtful abi kay Marvin. Ma-effort. Kag daw mabuot man kag inosente ang dating. So sa pinsar ko, why not give him a chance?
Total, tapos naman ko sa pag-eskwela. Siguro it's about time. Isa sa mga gusto ko sa lalaki ang neat kaga manami magbayo. Amo ina ang nagapa-attract sa akon or amo ina ang nakapa-attract sa akon kay Marvin. Bisan pa hambalon sang iban nga layo ang gap namon kung itsurang pagambalan. Para sa akon, abi, there's more to a man than just his physical looks. Anuhon mong gwapo pero sapat ang batasan. 'Di ba? Isa pa sa mga nagustuhan ko kay Marvin is that he is a good listener kag manami magdala sang conversation. May wit kag sense of humor. Ginapakita niya sa akon nga interesado gid siya sa akon, sa kabuhi ko. Ginakilala niyang mga special sa akon nga mga tao, ginakilala niya ako. Bonus na lang ang mga regalo niya sa akon. Kag mga times nga ginadate niya ako sa mga fine dining restaurants. Nga sang una, ginahandom ko lang para kay mama. Dumduman ko pa sa nag-eskwela ko. Gina-imagine ko nga ginatreat ko si mama sa mga fine dining restaurants, kag ginaupod mag-travel abroad para ma-motivate ako nga magtuon sa mayo. So fast forward, ginsabat ko si Marvin. Nangin official na kami. Mayo ang dalagan sang relasyon kag mahambal ko nga in love na gid ko sa iya. Sa first month sa rin namon, nadumduman ko nga bayluhan ang iya pagkagalante sa akon. Ginregaluhan ko siya sang wallet nga malahalon. Nakita ko gid sa itsura niyang kalipay. Ginhalukan niya ako. Kagin-islan dayon ng iya nga dala nga wallet. Ginhimo niya ini para ipakita sa akon kung paano niya na-appreciate ang regalo ko sa iya. Sa first month sa rin namon, ginregaluhan niya ako sang kulintas. Tapos gin-invite niya ako nga mag-dinner sa gin-invite ko siya nga mag-dinner sa akong apartment. Ginlutuan ko siya. Kaga hambal niya, mas namit pa ko ng mga luto ko kaysa sa pagkaon nga natilawan namon sa mga social nga restaurants. Pagkatapos naman mag-dinner, nag-inom kami sang wine, kag in-surpresa niya ako sang iya regalo. Isa ka malahalon nga kulintas kag branded nga bag. Sa sobra ko nga kalipay, nahalukan ko siya sa bibig. Naghalukanay kami sa bibig. Kag didto nangin marupok ako. Hinali lang nalipatan ang tanan nga promisa ko sa kaugalingon ko kagay mama. Tungod, nakuha ni Marvin ang pagbalangga kag pagsalig ko. Kag feeling ko sa amo to nga time, siya na ang lalaki nga pakaslan ko. Wala sang pagpangduha-duha ang ginhatag ko sa iyang akon nga pagkadalaga, ang pagkababayi ko. Amo to ang first time ko nga makipag-sex sa isa ka lalaki. Oo, mahambal ka mga tsaka, laway ang nakakuha sa pagkababayi ko. Pero bisan laway siya, palangga ko siya. Kag nabatsyagan ko man kung ano niya ako kapalangga. Pagkatapos ang gabi nga to, permi na si Marvin sa apartment ko. Talo sa apartment ko na siya nagatinir, kag dalagsa na lang siya nagapuli sa balay sang parents niya. Kung diin siya permanente nga naga-star. Hambaliya. Pag-abot sa amon first anniversary, hinali lang nakapanumdum ako. Kay never niya na-mention sa akon ang plano niya para sa amon. That is, kung may plano siya nga pakaslan ako. So pasimple ko agin pamangko si Marvin kung anong opinion niya sa marriage. Kag if ever may plano siya nga mag-settle down, kung upod, bala ako sa mga plano niya nga na. Nagsabat siya sang hoo, kag nangayo pasensya sa akon. Nga wala niya ma-bring up sa akon ang plano para sa amon future, especially ang topic na kasal. Hambal niya nangin busy lang siya katama sa trabaho kag negosyo niya. May plano man siya kuno, kag tani makahulat pa ako. Kaya ako gid ko ng babae nga gusto niya makaupod asa sa katigulangon niya. Sa bagay, wala man ko gadali. Hambal ko sa pinsar ko. Importante pareho kami may plano mag-settle down in the future. Pero, pagligad sa isa ka tuig, nag-umpisa na ako duda sa iya kung seryoso gid man siya sa akon. Natingala lang ko nga kung kasal or marriage na ganyang ginaistoryahan, daw wala lang sa bungog niya. Halata nga ginalain niyang topic. So gintukib ko mga dapat ko hibaluon. Kay Marvin,
Nakakita ako sang tsansa nga mahimo ini. Sang ginhambalan niya ako nga hindi siya makasugat tungod busy siya. Nagkadto ako sa shop niya kag naghulat sa gwa sa taxi ako. Timing man nga ginasaran niya na ang shop niya. Kag sang nagsakay siya sa SUV niya, ginhambalan ko ang taxi nga sundan namo. Nagsulod siya sa isa ka subdivision kag nagpundo sa isa ka balay nga abi ko balay sa mga parents niya. Pagbukas ang gate, may nagwa nga babayi nga halos kaedad ko lang. Kag ginpapanaog nila ang mga paper bag halin sa SUV ni Marvin, kag dungan sila nga nagsulod. Natingala ko, sinong babae nga to? Nadumduman ko ang hambal ni Sakon. Only child siya. Wala siya mga utod. Gani, isang naghambal siya liwat nga hindi siya makasugat Sakon, sikreto ko nga nagkadto sa shop niya. Kag didto nakita ko na naman ang babae. Dungan sila nga nagwa sa shop, kag nagsakay sa SUV niya. Kag didto ko na-realize nga nagpakahangag ako. Amo ni galing rason nga sa sulod sang duha ka tuig namon nga relasyon, never niya pa ako napakilala sa parents niya. Damo lang siya rason nga kesyo nag-out of town ang parents niya, kag kung ano-ano pa. Babaidor gali siya. How dare he? Wala siya kinali sa ibang nga lalaki. Munugtunto man siya gali. Manugtunto siya. Pero gusto ka na i-confirm bago ko siya sukmaan. Gani isa ka adlaw naglisensya ako sa clinic nga ma-absent para kadtuan ko ang babayi kag kumprontahon. Ginhanda ko ng kaugalingon ko sa pwede mangin mainit ka kumprontasyon. Nakapants pa ko gani kag sneakers kay base may dumugay bala nga matabuhaw. Nahanda ko naman ang gusto ko hambalon in case nga makonfirm ko nga kulokadidang siya ni Marvin. Nga bigels or makatol siya nga dapat palayuan ni Marvin. Mga around lunchtime, nagkadto ako sa ginadayunan sa babayi. Nag-doorbell ako. Nagwa siya. Handa na ako makipagyera, pero sa makita ko siya face to face, hinali lang ko nagkalma. Kaniwang gali sa iya, kag haggard tulukon sa lapit. Mabasa ko ang kasubo sa mata niya. Ang akon kaugot na bayluhan sang kaluoy. Pero wala ako nagduha-duha nga ihambal ang tuyo ko. Ginpasulod niya ako kag nagpungko kami sa dining table para magistorya. Ginsugid ko sa iya ang tanan about sa amo ni Marvin, kung ano kami, kung ano na kami kadugay. Nagahipos lang siya nga nagapamati sa akon, pero mabasa ko sa itsura niya nga masubo siya, nga may dala nga kaakig. Sa nakatapos na ko istorya, nagkadto siya sa ref. Kag nagkuha sang juice para iserve sa akon. Kag nag-umpisa na siya sa paghambal. Kag sa pagpamati ko, halos malipong ako sa revelasyon nga nabatian ko. Legal siya galing asawa ni Marvin. Kag hindi lang ina. May duha sila ka bata na pareho nag-eskwela sa elementary. Kapila na siya kuno nagtangyo kay Marvin nga kung pwede untato niya ang pangbabayi niya. Bisan para na lang sa mga bata nila. Butang ginkaakig pag ni Marvin. Ganigin prangka siya sa ni. Nga matuod gid man nga may babayi siya kag ako ina. Kag ako kuno ang palangga niya. Hambal pa ni Marvin sa iya. Kung hindi lang sila kasal, kag wala sila anak, dugay niya na kuno ginbulagan ang babayi para sa akon. Sa pagkadesperado, ginhambalan niya si Marvin nga kumprontahon ako kag hambalan nga bulagan siya. Pero ginpahog siya ni Marvin nga kung himuon niya ina, wala siya sang sustento nga kuhaon para sa anak nila bisan 5. Gani tungod sa mga anak nila ginagwanta niya lang ang pangbabayi ni Marvin. Dugang niya pa, do impyerno ko nung kabuhi niya kay Marvin. Lain ang pagkakilala ko sa iya. Sa pagkamatuod, malain ang batasan sini sa iya. Kag kung kisa, nagapanakit pa. Do matambling ako sa natukiban ko. Abi ko siyang kabit, ako gali. Nangin klaro sa ako ng tanan. Amo ni galing rason kung nga-permi sa akon apartment si Marvin. Wala siya galigana magpauli sa asawa kag anak niya. Amo na galing rason kung nga ginalikawan niya nga maistoryahan ang kasal.
Grabe ang kaakig na nabatsyagan ko kay Marvin. Nangayo ako sa pasensya sa asawa niya. Ginpamangkot ko siya kung nga hindi niya papagbulagan si Marvin. Nga ginaagwanta niya ang tanan nga ginahimo sa iya. Hambal niya, kinahanglan niya mangin praktikal. Hindi siya kuno magsakripisyo para sa mga bata niya. Or handa siya kuno magsakripisyo para sa mga bata niya. Pigado lang siya, kaya hindi niya kaya buhion ang mga bata niya, nga elementary pa lang. Suno sa iya, ginpauntat siya ni Marvin sa obra niya, sugod sang nagpakasal sila, para makafocus sa panimalay. Wala gid siya mag-expect nga i-take advantage ni Marvin ang sitwasyon para makapagusto sa bisyo. Pila ka beses na siya nga nag-attempt ng bulagan si Marvin, pero nagapangibabaw ang kahadlok niya sa madangtan sa mga anak niya. Sa amon pa dayon kapag istoryahan ay nakakuha siya sang gamay nga kaisog para bulagan si Marvin. Pero hambal ko sa iya, hinay-hinay lang anay. Planuhan naton kung anong mga himuon ta. Hindi pwede nga makabuhi siya sa responsibilidad niya sa mga bata niyo nga amo lang nakapos. Kinahanglan niya matudloan sang leksyon. Pagkadason nga adlaw nagkita ay kami liwat, kaya ginhambal ko sa iya ang tanan ko nga mga plano. Hinali lang nabuhi ang itsura niya. Game ako. Hambal niya. Makita ko sa mata niya ang panibago nga paglaom para sa mga kabataan niya. Pagkagabi, ginhambalan ko si Marvin nga ginkompronta niya ako. Or ginhambalan niya si Marvin pagkagabi nga ginkompronta niya ako. Kag nakabalo na ako sang kamaturan. Kag tungod sini, makipagbulag na ako sa iya. Sa kaakig ni Marvin, napatupaan niya ini. Sang gabi nga ato mismo, nagkadto si Marvin sa akong apartment para makipag-istorya, pero wala ko siya ginpasulod. Ginhambalan ko siya nga makipagbulag na ako sa iya. Batian ko siya nga nagapakitlooy. Hambal niya, ako kunong palangga niya, kaya niya kunong bayaan ang pamilya niya para sa akon. Sa pinsar ko, sapat ka. Kaya mo talikda ng anak kag asawa mo. Ano ka nga klase sang amay? Hindi malayo nga himuon niya man sa ako ng hinimo niya sa pamilya niya. Mga sobra isa ka semana man ang balik-balik ni Marvin sa akong apartment kag sa clinic nga ginaobrahan ko para magpakitloy. Isa kaaga nakibot ako pagbukas ko sang portahan sang apartment ko. Ara siya nagapungko sa gutter, natulugan sang hulat sa akon. Ginpasulod ko siya sa apartment kag nagistorya kami sang maayo. Hambal ko sa iya batunon ko siya balik kung himuon niya nga legal ang pakikipagbulag sa asawa niya. Kinahanglan may papeles. Oo, himuon ko tanan, magbalikanay lang ta. Hambal niya. Fast forward, gindala niya sa korte ang pagbulagay nila sa asawa niya. Kag para magpasugot ini, gin-transfer niya ang 40% sang iya assets sa ngalan sa asawa niya kag mga anak nila para may magamit ang mga ini. Wala siya kabalo nga natuma na gali or katumana na gali ini sa plano namon sang ex-wife niya. Sang nangin legal na ang ilang pagbulagay, nagbalik siya sa akon, hoping na batunon ko siya liwat. Pero wala na siya sang may naabtan sa apartment. Kay sang time nga ginahakot niya or ginahikot niya ang annulment niya, ginhanda ko man ang mga papeles ko para sa Amerika. Kung sa diin nagatrabaho na ko subong. Bilang isa ka nurse, kag married na sa isa ka Pinoy nga American citizen. Subong gina-process ko ng papeles ni mama para makaapa siya diri sa amon. And by the way, nangin best friends kami sa ex-wife ni Marvin. Pero may kami naga-communicate kag nalipay ako nga nagapangabuhi sa subong nga hilway, 'di ba? I'm free. Kag malipayon o pod ang mga or per me kami naga-communicate kag nalipay ako nga nagapangabuhi siya subong nga hilway kag malipayon o pod ang mga anak niya. Asa diri na lang ako. Madamong salamat sa pagbasa sang akon malawig nga sulat. DJ Cory. Love. Tessa.